Nabudol lang talaga kami, nabudol lang. Ramel. Ramel ano po? Gutierrez. Ito pa ang pinakamatindi mga kababayan. Isang revelasyon ng ating nalaman dahil meron tayong dalawang kababayan dito na taga Muntinlupa na na-interview natin dito at yun nga, napag-alaman natin na sila daw ay nabudol. Nabudol sa kadahilan ng nirecruit daw sila para sumama dito sa rally dahil ang alam nila ito daw ay para kay BP Sara Duterte. Sinabihan sila na yung rallying gaganapin dito ay para kay Sara Duterte bilang suporta. Papangakuan daw sila na merong libreng pagkain, may transportasyon at babayaran daw sila ng 1,000. Pagdating daw nila dito sa EDSA People Power Monument, nagulat na lang sila dahil marami silang nakitang placards na impeach Sara yung nakalagay. Tapos pagdating nila dito, hindi na nila nung pauwi na sila, hindi na nila mahagilap yung bus na kanilang sinakyan at parang iniwan na lang daw sila dito sa may bahagi ng EDSA People Power Monument. So sabi nila nabudol daw sila, pinangakuan sila na ang buong akala nila ay rally ito bilang pagsuporta kay BP Inday Sara Duterte. Kita nyo mga kababayan, di ba? Lumalabas na yung mga katiwalian sa mga ganitong klase ng rally, no? Ayan, kitang-kita nyo naman. O, galing na yan kay nanay dun sa dalawa nito, sa dalawang taga Muntinlupa. So, alam nila na maraming supporter ang mga Duterte, kaya sinasabi nila na yung mga rally na gaganapin siguro dito para sa mga Duterte. Kaya naiingganyo din yung iba na sumama. Ngayon mga kababayan, pakinggan natin si nanay. Tapos meron pa siyang sinabi na pangalan ng kanyang organizer o yung nag-recruit sa kanila, yung nambudol sa kanila, na yun daw ay yung nagsabi na ito daw ay para sa rally ni BP Inday Sara Duterte. Malayo po kami, Muntinlupa kami. Muntinlupa sila. Kayo ang mga lalabista. So, ibig sabihin, nabudol lang talaga kami, nabudol lang. Sige, pwede niyo po yung pangalanan yung leader na nag-recruit sa inyo? Ramel. Ramel ano po? Gutierrez. Beijing, Anong barangay po? Yung leader na chutang Poblasyon, Muntinlupa, barangay. Okay lang sana na pinagawa Poblasyon, Muntinlupa. Nabudol pala ito mga kababayan. Ang sinabi sa kanila, rally daw ni BP Sara. Pero pagdating dito, yun pala, impeach Sara yung pinunta nila. Tapos pinangakuha ng pera at pagkain. Pero wala naman daw binigay. Pananatili ng mga dinastiya sa poder ng ating pamahalaan. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Ang tao, ang bayan, Sakipara! Governance ay mahaba at yun po mismo ang pinapaikot ng bawat membro ng koalisyon. Pero sa sumatotal at sa tatlong short na sentences, ito po ang ating panawagan. Marcos Duterte managot! Marcos budget pahirap! Pahirap! Sara alis dyan! Muli po ang nagkaisang mga demand at na kinakarga ng buong koalisyon ngayong hapon Ang kapal ng alikabok. Marcos Duterte managot! Marcos Duterte managot! Marcos budget kahirap! Marcos budget pahirap! Sara alis dyan! Sara alis dyan! At alam po namin na malawak po at marami po tayong kinakarga at ang ating
Andun? Andun, nakapadlock. Sa office natin? Oo. Hindi tayo. Tinatawagan po muli natin yung lahat ng ating mga kasama na nandito sa kaliwang side ng EDSA Shine. Sumama na rin po kayo dito sa halay ng ating malaking inovasyon dito sa harap na Yan, ito mga kababayan, oh. Ito sila. Ito mga anti-Duterte. Mga anti-Marcos din to mga to. Pero sa may EDSA Shrine sila ngayon. Ang alikabok pala din. Ang alikabok eh. Mga pare, no? Nakikita po namin, excited na po ang lahat magsimula ang programa. Kaya po paulit-ulit natin isisigaw ngayong hapon ito. Kaya another time po mga mas! Ang tao! Ang bayan! Ngayon yung malaban! Ngayon yung malaban! Makibangan! Huwag matakot! Makibangan! Huwag matakot! Paulit-ulit nating sinasabi mga kasama, simple lang naman ang panawagan ng taong bayan. Ano ba ulat natin? Sa babang sahod, yung mga kanan sa edukasyon ay hindi naman tunay na kanan. Yung paulit-ulit na pagtaas sa mga presyo, yung inflation na ating nararanasan. Nakikita rin po yan ng ating pamahalaan. Ang tanong, anong ginagawa nila? May ginagawa ba sila ng masama? Nararamdaman ba natin yung solusyon? Yan mismo ang dahilan kung bakit nagsasama-sama tayo dito sa kabila ng init, sa kabila ng takot, na nariyan ng kapulisan, nariyan ng mga tauhan ng gobyerno, nariyan sila upang tagutin tayo, pero narito tayo upang ipakita na ang taong bayan ay hindi papayag na manatili ang korupsyon, na manatili na ang mga dinastiya sa ating pamahalaan ay nagtatalo-talo lang kung sino ang makikinabang sa yaman ng ating bayan. Kung kaya, paulit-ulit, sinasabi nga natin, ang tao, ang bayan. Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Makibaka! Ayan po. Panagutin! Panagutin! Marcos Duterte! Panagutin! Panagutin! Ayan po, at para po simulan ang ating programa ngayong hapon, ay magkakaroon po tayo ng opening remarks at interfaith Yan din yung galing prayer sa- mula po
Ito din yung galing kanina, oh, yung mga damit nila. Galing sa kabila. Nakapaloob po sa Clergy and Citizens for Good Governance. Napakagropong OFW. Tinatawagan po namin ngayon para sa evangelical clergy si Bishop Noel Pantoja mula po sa Philippine Council of Evangelical Churches para po sa silang kanyang dalawa, oh. prayer and remarks. Tatlo. Bigyan po natin siya ng maalam na pagbati. Hindi po ako si Bishop Noel Pantoja. Mas gwapo po siya sa akin. Pero siya po ay nagkaroon ng emergency meeting ngayon. Very important. Kasama din po sa ating kalagayan ngayon. Kaya ako po ang kumakatawan sa mga evangeliko sa pagkakataong ito. Ako po si Bishop Efren Tendero ng dating tagapangunan ng Philippine Council of Evangelical Churches. At ngayon po ay kasama sa gawain ng World Evangelical Alliance. Tayo po ngayon ay lalapit sa ating Diyos sa panalangin. Naniniwala po ba tayo na ang presensya ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan? Naniniwala po ba tayo na ang ating Diyos ay nakikinig sa ating mga kahilingan? Naniniwala po ba tayo ang Diyos ay nagmamahal sa atin? At pinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa atin na sinugo niya ang kanyang anak upang tayo ay bigyan ng bagong buhay, buhay na pag-asa. Sabi nga ng ating Panginoon Jesucristo na parito siya upang tayo bigyan ng buhay at kasaganaan nito. Ang mga iba ay nagpunta, they are like mga thief. They come to steal, kill, and destroy. But Jesus the Good Shepherd says, I came that you may have life and enjoy life. O naparito ako upang kayo'y magkaroon ng buhay at kasaganaan ng buhay. Ako po ay medyo meron pang sipon na tubo. Pero kinakailangan pumunta dito upang ipakita yung ating pakikisama para po sa kinabukasan ng ating bayan, para po sa kalagayan ng ating bansa. Tayo po ay naninindigan dito, hindi lamang para sa pangkasalukuyan, naninindigan tayo dito para sa kinabukasan ng ating bayan. Nanalangin po tayo. Ating pong ilapit ang ating mga puso pagpapalit sa ating Panginoong Diyos, sa ating paglapit sa Kanya. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinapalitan lang. Pinapalitan lang. Ito, bilang mga mamamayan ng bansang Pilipinas, Siguro impeach na rin ay nagsama-sama upang ipakita na merong dapat panagutin sa pamamahala ng amin pong buong sambayanang Pilipino. Naniniwala po kami na ang mga pamahalaan ay iyong tinalaga upang sila ay magkalinga para sa kapangunan ng aming mga kababayan upang isaayos ang kagandahan at sa ulanin mo sa ang tao, ang bayan ay binayaran. Nakita namin na kami balik sa ibang mga sektor ay nagsama-sama sa nais namin magpahayag na aming damdamin na hindi kami tatahimik Nasa gitna. kapag ang aming pinagkatiwalaan ay hindi gumaganap ng kanilang tungkulin na kanilang pinagkaloob sa inyo. Na kanilang pinagkaloob sa kanila. Ang pamahalaan ay iyong tinalaga upang pigilin ang kasamaan at kanilang palawakin ang kaayusan. Pero ang aming pong napapansin ay mukhang taliwas ang nangyayari. Kaya kami ngayon, sama-sama yung malakad sa iyo. Kawawa naman, parang hinugot din lang itong mga to. Parang hinugot lang sa kalsada. Ng bayan ng Pilipinas. Hingin mo ang aming pagkanasa na magkaroon